Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong iDoCuers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtutok dito sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood dito sa ating YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel, at sa ating Facebook page na iDocu by John Paul Siniel, at mapapakinggan nyo din po tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa ating radio program sa Radyo Amigo 97.3. Alam niyo po mga kaibigan, ilang beses na po akong naimbitahan at magsalita at maging hurado sa mga schools press conference. Kadalasan po sa mga event na ito, I didn't see children coming from the indigenous people's communities. Kaya po when I was invited sa Langilan District ng Department of Education, ito po'y matatagpuan sa Kapalong sa Davao del Norte, specifically sa Barangay Gupitan. When I was invited to speak, though I hesitated kasi may mga schedule akong pina-follow, but as to the invitation, I didn't hesitate to speak before this audience. Kaya po, when my schedule was free, I saw to it to really attend and speak before the children of Kapalong, specifically sa Barangay Gupitan, itong mga langilan manobo na mga bata. And upon speaking, wala akong planong magkaroon ng positibong kwentuhan. I just want to cover it for a docu-vlog. However, upon talking to the people serving in this district, ako po'y nahugot po ang aking puso na bihag sa kwento ng kanilang supervisor. Walang iba kung hindi si Sir Dominic Mayaki Dizon, ang Public Schools District Supervisor ng Langilan District ng Department of Education. Dahil for the very first time sa kanyang panunungkulan at for the very first time sa history ng Langilan District ng Department of Education ay lumahok po ang mga indigenous peoples na mga bata sa Schools Press Conference. Ninais po nilang makasali sa Division Schools Press Conference. I am talking about the Division of Davao del Norte. Paano nga ba nakumbinse si Sir Dominic na gawin ang event na ito? Gayong kung pag-uusapan ang foundation ng mga batang ito ay napakalayo sa mga batang nasa lowlands nag-aaral. Pero ito po'y inilaban ng sinasabi ko pong supervisor. At nagawa nga po niya ang event na ito. Kaya talagang isang positibong kwentuhan ang ginawang ito ng supervisor ng Langilan District na si Sir Dominic Dizon. Sir, this is the first schools press conference sa district sa Langilan. Yes po, sir. And then accordingly, historical ni siya. Can you please tell us the story behind the creation of this district schools press conference? I came from good school na nagpa-participate talaga, sir. I came from New Corellia National High School before, so kita ko talaga nga maraming participation talaga sa bata. So ngayon, when the time that I was assigned in Talaingod, nagdala rin ako ng mga bata, maraming bata to participate. Kasi sabi ko naman, this is the way. Ito yung way na ma-promote natin yung district natin. Yeah. No? Na hindi lang tayo ganito lang, pero may ibubuga tayo. We can join
kahit ang district natin majority or lahat no belongs to IP community. So sinasabi ko talaga that we really need to join kasi sabi ko naman it's not about winning but it's about transforming and changing the lives of our learners. So mo jud to ang pinaka nitatak sa ako ang utok sir nga kailangan yun nato ni it is because para pod ma-improve no ang status sa ato ang mga estudyante diri sa kabukiran. Correct. So, your experience in Talaingod was a bit successful. Yes. Yes, sir. Successful siya kasi maraming bata na nag-join. Though, hindi kami nanalo. But then again, sabi ko naman, ang pinaka-importante ay experience ng mga bata na may ganito palang competition. So, how was the experience of the children? Marami, very happy kasi that time nga, sir, sabi ng bata doon na, Ma'am, kung sa ini ma'am. During sa snacks, sabi ng teacher niya, ay maunay burger. No, sabi ng teacher nga, maunay burger. So, sabi ng bata, ay maunay burger da ay ma'am. O ing na imuhang mga classmate nga nakakaon kag burger dire sa ato ang journalism. So, from that, para bang, ay, maari pala sila, pwede pala talaga natin silang i-expose Correct. sa mga ganito. By that, panalo na ako. Sa experience pa lang, kahit natalo kami sa kanilang pagsusulat, no? But sa experience pa lang ng mga bata, sir, sabi ko, panalo na kami. Okay. But, what did it teach them, the experience? Unsa man ang nadulot adto sa ilahang kinabuhi? Oh, kasi every time nga sinabi ko sa kanila that you really need to join, para bang they are aiming in the next contest nga. Ma'am, sir, naapa ni sa sunod tuig. Okay. Para bang they are longing for it. And, kailangan ma'am apil gihapon ko sunod. Sumupaukay to silang interest. Yes. Kana lang sa daan sir para bang mo inform ka sa mga kabataan nga naka-apil ka inani para bang ang uban mainganyo kasi it is undeniable fact sir nga kultura talaga ng mga bata nga maminyo dayon. Sa areas nga imuhang Yes, gialagaran. oo. That's the culture, kaya hindi natin ma-question. Kasi kultura nila yan. So, nirerespeto ko yan. Pero, kaso sabi ko, siguro ito yung way natin para to teach our learners na mangandoy pa yun sa ilang kinabuhi. Precisely. Nya. Maura gyud to ako sir kasi I am also an IP member, no? I belong to Mandaya tribe kaya masakit sa akin sir parang pag walang narating ang bata, napakasakit sa akin. Gusto ko talagang mo eskwela gyud og tarong kasi at least man lang makita nato nga coming from Lumad, coming from IP community naging professional. Kaya sabi ko, it is undeniable fact din sir no dito sa Gupitan, lahat o majority sa atin ng mga teachers ay Bisaya. And darating ang panahon na bababa sila. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga schools, kayo mga bata, you really need to pursue your dream. Kailangan mo eskwela gyud mo because walay lain mo puli diri inyong haning lugar. Correct. So yan ang sa kanila sir, impact ng pag-join ng journalism para bang inculcating to their minds na they really need to dream high para bang kailangan mangarap kayo. Now, when you are transferred in Langilan District, diba 2 years man to imong assignment sa Talaingod? Yeah, 1 month and 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. So, mas gipalaw man nimo imong damgo para sa mga indigenous peoples. Yes. And then, paunsa man niya mas naka-create ta aning school's press conference kay medyo dili man ni sayon. Dili yun siya sa yun, sir. Dili yun siya sa yun, sir, no, kay considering no the geographical location of the place na may bata ba nga kailangan mo anhigid mo diri mo baktas pa man gyud na sir. Correct. Just to join no the journalism pero wala to na nahimong babag no di siya naging hindrance sir kasi considering na may mga bata talagang dumating no coming from the different places, the different sitios in Gupitan para bang pag-abot pa lang para gahapon nag-abot-abot sila nakaingon mo ko na adlog yung mga bata and kana galing nagsakay og kanang naipako nga motor
kanang masundan nimo ba ingkol pa ingon ni gupitan o makita gyud nimo luuya sa mga bata but pag abot nako lipay kay ilang dagway ba nga at least nakaanhi sila diri and sabi ko naman marunong na kayo magsulat dili pa kaayo sir no pero sabi ko sige lang this is the start no? This is the start alam ko naman no na automatically hindi tayo magiging magaling sa simula but darating ang araw no na magiging magaling kayo kaya ipagpatuloy lang. Okay, the challenges that you face upon creating this event, unsa man? Daghan kaayo sir. Uy, kay una pa lang budget. First sir ha, ang budget na to Okay na kasagarang problema na. Yes. Kasi ang community sir, they cannot afford man gyud nga moabot diri. Nga ilahang pamiliti. So you really need to provide. The school should help. The school should find ways and means para maano talaga no maano talaga nga makaabot jud even ang ibang school nga no magkandidata yung mga fundraising activities yes sir kasi pag hindi nila gagawin yun walang bata na makakarating kay even the food the parent or maginikanan cannot afford food ang iba pero ang iba maka-afford man din. Unlike sa patag ba nga, ang mga ginikanan, maugyoy mo sundo dito, mo hakod, no, may mga pagkaon talaga. Iba talaga dito sa amin, sir. So, challenges ang pamasahe, ang gastos sa mga bata. Please tell us, unsa man gyud daini kalagyo ang mga elementary schools or integrated schools nga imuhang gi-supervise? Daghan kaayo, sir. Naaman tay eskwelahan pa nga baktason like 6 hours. Na ay 3 hours nga baktason. Okay. Pero naa sila karon sir. No? Naatay 1 hour nga baktason. Pero naa sila karon. Naatay 45 minutes nga baktason pero naa sila karon sir. So what does it to you? It means to say na they are very much willing to join, no? Join talaga sila. They are very much willing to join this conference, district press conference. Pero naa ba sila'y previous training? Actually, sir, wala din sila previous training. Ang sinasabi ko lang sa mga teacher, may edge kayo kasi dyan kayo natutulog sa school. So, doon kayo mag-train kasi dyan kayo natutulog. May edge kayo compare sa mga teachers doon sa baba. So after school, after classes, pwede nila natuluan. Yes, kasi nandoon lang man ang mga teachers, sir. Doon naman talaga natutulog ang mga teachers. Kasi dito sa Gupitan, hindi talaga pwede mag-uwi ang teachers. Ang layo talaga. Yeah. No? So, Monday, subida, Friday, uli. So, diha na sila natulog, sir. Therefore, yun ang sinasabi ko sa mga teachers natin. You have the time to train our learners kasi nandyan kayo. So, gi-follow nila? Yes, sir, kasi nagmamonitor ako. Kaya, sabi ko naman, hindi madali, pero we will really try our best. So you are so you're very happy nga tanang eskwelahan nag-participate. Yes, sir. Kasi considering IP community sila, para bang matouch talaga ako pag makita na ko sila nga nag-join, lipay. Para bang wala na akong ini-expect. Maging happy lang sila, okay na ako. Okay, pero naa kay giset nga kondisyon, na siya giset nga kondisyon sa mga bata, mga teachers nga if they cannot provide competitors, they themselves will compete. They themselves will compete, but it's a form of motivation. Pero sa akin, sir, when the time that I ask them, ano yung problema ninyo? Sir, malipay mi sir nga makadala mig bata. Para bang it's sa simula parang takot, no? Ganyan talaga sir na ay magpadala gyud ta. But when the time na nagkaroon sila ng training, seeing the faces of our learners, para bang nasabi nila, parang na-motivate din sila. Kasi wala na yung statement mo sir. Kasi nandito kami, it is because it's our willingness to join kasi nakita namin kung gaano ka-happy ang mga bata. Wow. So, what are the categories ba itawag na to, Ana? Or I mean,
Unsa to nga mga kompetisyon ang pwede nilang apilan? Mayroon tayong radio broadcasting, no? Filipino and English. Mayroon tayong SciTech, yung Science and Technology. Nga writing hapon. Yes, yun po, sir. Filipino and English din yan. Mayroon din tayong feature writing, Filipino and English. Wala lang kaming yung kulang namin is TV Broad. Hindi talaga kami pwede pa niyan. Yeah, At saka I yung, understand. yun, sir, yung collab. This top collab publishing. O yun. Wala kami niyan kasi gagamit yung mga laptop. Di kami sa mga technology pa, sir, kasi kulang talaga kami ng gamit. Okay. The reason, ladies and gentlemen, and I do curious, why I ask such particular question, because I understand na ang areas ni Sir Dominic are indigenous people's areas. So, basically, sa gubangunon gyud kaayo ang foundation sa ilahang learning. So, paunsa sila magsulat og in English, paunsa sila magsulat og Tagalog, nga ultimo gani ang uban maglisod pa og Bisaya sa ilahang translation sa Bisaya sa ilahang pinulungang Atamanobo or Langilan Manobo. So challenging kaayo ni sa bahin sa ilaha because kana bang ambot og unsaon na pagtan-aw sa mga judges o unsaon na nila paghukom, pag-observe. Pero sa akong kabahin, challenging naman gani ang nasa ubos. Unsa talaga ang nasa bukid? Tinuod yun na, sir. Diba? Tinuod yun na, sir. Tinuod na. Pero unsay mas apart from experience nga ma-learn sa mga bata, no? Why is it that we want to produce campus journalists in the hinterlands of Kapalong? Yun talaga, no, sir. Marami yung question na ganyan. Pero ang point ko lang is sa ating sityo, maraming maibabalita. Okay. With their capacity, no? Para bang marunong sila magsulat, they can report. Ano yung nangyayari sa kanilang sityo? Correct. Ano yung development sa kanilang sityo? Para bang we will give them a chance to really write kung anong nandoon sa kanila. Yes. Kasi it is undeniable fact na dito sa amin, sa Gupitan, marami talagang mga issues, mga concern pertaining, no, to that area. Even kanang mga bata, no, kanang mga sayo nominyo, that can be para bang pwede na maging sulat nila yan, pag pwede nilang maging news yan, no, para bang sa ilahang community, sa kanilang community, sila mismo pwedeng magsulat ng balita. Precisely. Yun talaga ang pinaka-goal namin, sir, nga, na sana maging magaling ang mga bata namin to write a news. Okay. Unsa man dai mo mga nakita, sir, sa gawas nga nung dili ba enough ang ginahimo sa ato mga information officers, sa ato ang mga journalists sa mga mainstream media para kinahanglan pa nato ang mga naa sa kasuok-suokan to tell their stories? Yeah. Enough gyud siya, sir. Tama gyud siya. But it so happen, considering natin, sir, na walang kuryente, majority sa atin. So wala talagang access doon for the information. So yun talaga ang pinaka-problema natin. Mayroon tayong mga internet ngayon sa mga sityo, doon sa mga school. But in the community, wala talaga. Yung ibang community. No, so, yun talaga matatawag natin na kailangan talaga nila ma-express din yung side nila. Hindi lang sila siguro magsalig doon sa mga mainstream media kasi wala talagang access doon. Walang television, no? Correct. So, Also, the reason why I ask such particular question is that because I believe that the best storyteller of a particular community is the community residents yes, themselves. tinuod. The best storyteller of us Filipinos are the Filipino themselves. Yes. So the best storyteller of Mindanao are the Mindanaoan themselves. Because sometimes, ma-misinterpret ang atong storya kung lahi ang musulat. Yes. Do you also have that belief? Yes, sir. Totoo yan. Kaya sabi ko kanina, kung nandyan ka sa community, ikaw ang nakakaalam ng balita nyo dyan. First hand. Yes.
first hand, ikaw talaga ang nakakaalam kung ano ang nangyayari dyan sa inyo. Kasi ako, for example, dito ako sitio tapos magbabalita ako ng ibang sitio, hindi ba pwede? Di ba mas okay kung sa sitio ko mismo ako ang magbabalita? And we are so glad that we're here. Yes, sir. Actually, IDOQers, naabot mi din higbalik. Ako mismo, naabot og balik sa Gupitan. Barangay Gupitan, this is part of Kapalong in Davao del Norte, Davao Region. Sa Mindanao, tungod na ay usa ka Dominic Dizon nga nagpabaga sa iyahang nawong to communicate yours truly para mag-keynote speaker sa ilahang opening sa District Schools Press Conference. And I, for one, having Gupitan as one of my field works, so wala ko dumili, kundili nangita lang ko kung dili ba siya mupugong sa akong mga schedule. So mao na nga nag-keynote speaker ko sa ilahang opening. And actually, among ipakita sa inyo before may magpadayon sa amo ang balitaktakan din. Among ipakita ang few of the speeches that we had during the opening of the Schools Press Conference din sa Langilan District, particularly sa Gupitan Integrated School din sa Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. I am very happy for the realization of this event. Kaya sabi ko, school heads, we really need to join. We really need to join because sabi ko naman, I am not expecting talaga na manalo tayo because we are neophyte in the press conference. But as what I have said before sa inyo it's not about winning, right? But it's all about changing and transforming the lives of our learners in the community. I would like to congratulate you now because you dare. Because you were threatened by your school head. But I tell you honestly, there is joy in journalism. There is pride in journalism. Because journalism competition, for me, is the most prestigious competition on earth. Labanan ng mga matatalino. Walang bobo na writer pag siya ay kailangang magsulat. Kahit na cartooning lang yan, sabi, ay, kanilang body, mag-ini siya bright, mag-cartoonist lang ni. No! Because a cartoonist must read a lot. A cartoonist must know and read a lot of issues, societal issues, so that that cartoonist can, after comprehending, can already create, can have already ideas what to draw. A photojournalist must also be an independent and excellent reader who can read beyond pictures. Muna mo yung kugustisya. Kay luoy kaayo ang atong mga indigenous peoples, ilabi na ang mga bata, mamatay sa hubak, mamatay sa kagutom, kay dili matanawan sa gobyerno. Munang sir, thank you very much for giving justice to these children. I was so moved because anak ko, kanus aman ka ako mag-multiply. Ako mismo, kay bisan sa amoa, sa GMA kaniadto, muhangyo pa ko sa akong mga kameraman nga musubida gyud ko. May na lang kina ako yung mga kameraman nga muadto sa kabukiran. Mukuyog ug makasabot sa ako ang kabuang. Nga magsigig panaka ng mga bukid. Unya, magsigig hiskot sa ilang mga suliran para matunggan sa gobyerno. And I'm so proud and happy that naanay ingon ani, no? Nakita nato nga naanay ingon ani. Naanay mga future journalists. I was hoping, wishing na unta naay mga future journalists gyud o kini ang sinugdanan para sa Langilan District.
Congratulations sa ato ang mga maestra nga naghago mo paghagpat sa ato ang mga bata nga mamahimong kabahin sa natad sa journalismo ug sa pagpahayag. Sir, seeing the children inside that gymnasium, nya naapod ang presensya sa mga magtutudlo, coaches, and then your visitors. How do you feel that you have completed this despite the challenges that you experienced? It's a privilege, a great experience. Hindi lang sa akin. For the teachers and of course for our learners. As the prime beneficiary of our activity, this district schools press conference. Grabe akong kalipay nga dili matungkad kay despite sa mga challenges we were able to showcase the activity nga dili lang yun mi bukid. Yeah. Yes, mao lang yun na sir. Nga naman, are you emotional when you talk about Yes. the bukid and the Yes, sir. children? Kasi every time magbisita ko, na ay mga estudyante, bakit absent ito? Sir, nanguha og kamote, sir, nanguha og ani, para bang ganyan, sir ba? Parang makita ko rin na grabe yung struggle din ng mga learners natin. But your guidance is so genuine that you were able to motivate your Yes. teachers. Yes, sir. So they themselves can motivate their children. Yes, sir. Nangutana ko, sir, sa samtang before ta nagsugod sa atong program, ikaw daw ang atang sa attendance sa imuhang mga teachers sa dalan. Yes, sir. Kasi maano ko, sir, matanaw ko sa mga bata nga na mga teacher man good sir nga malate usahay good sir kay naay madautan. Oo. Naman jud na consider na to kasi layo man gyud kaayo. So ako ganahan na pud ko mag-attendance sa dalan kay at least man lang ma-check na kung attendance nga walay mga bata nga magulat. Kay maluoy man ko sa bata nga magulat. Asa ka gaatang? Diri sa katong gikauna nato ganina. Amo to entrada, Ito entrada. sa Langilan Yes, District. sir. Oo. Pero sir, ang purpose is to check lang ba? Balanse ba ta? Nung subida man ta og tarong. Pero nakita po na ako sa mga maestra nga, subida gyud og tarong, sir. Because nagsubida po jud sila. Kasi not because nandoon ako, but because of their mandate that they need to be there sa ilang station. But did it reach to your attention that the teachers in the past, I don't know if it is happening today, some of them, tungod sa kalayo, they go to the school Monday after lunch, uban morning man pero late na, and then mobabaog Thursday. Did you receive information about, Marami akong narinig. Not only here, but no? not in your district? Not only here, sir. Doon din sa Talaingod, narinig ko rin yan, no? Pero hindi ito bago, sir, na nagta-traffic ako. Even sa Talaingod, nagta-traffic ako. Para bang LTO ako, no? Na I really need to check the attendance of our teachers kasi ayaw kong mag-wait talaga ang mga bata. No? And I find it effective naman kasi mga teachers talaga, hindi talaga nilate. Wow. Yes, sir. Kahit pags yan, sir, morning. Grabe Really? pags yung sir, sa bukid natin, sir. Pero grabe yun kasi we created scanner. Yung barcode na lang para pag-check ko, attendance, barcode na din, recorded na ang time. Pero sa imo lang na, o mo po na nagkakitabo sa uban? Yun sa akin lang yung initiative, sir. Sa imo lang ang Yes, sir. initiative? Kasi dili ko gusto nga mag-wait talaga ang mga bata. Hoy, ayaw ninyo ni siya pagtuas yung district. Kay dili gyud mo ba? Di mo malipay. Yun talaga, sir, kasi para bang nakita ko, sir, ba na para bang ang mga bata kawawa na yung kailangan talaga natin i-address yung comprehension, yung reading ability, skills ng bata. Precisely. Yun talaga ang precisely. nasa isip ko, sir, na ay kailangan hindi mahuli ang teachers. Yeah. Kaya nga early in the morning, 4 a.m., alis na ako sa bahay.
Really? Yes, sir. So you're doing that on Mondays and Fridays? Fridays. No, kasi pag makita ko sa kanila na ay hindi ako naka-check sa inyo Friday, meaning hindi na umuwi kayo ng maaga. Ayun ang nasa ko nga, baka umuwi ng umaga kasi hindi ako naka-attendance ng Friday. Okay. But consistent jud ka, ana? Yes, sir, kasi gusto ko ma-establish yung kultura Nang? na kung ano ang tama. But I am not Wow. saying na hindi tama yung ginagawa ng mga teachers. Ang sa akin lang is ma-improve pa yung culture natin sa Langilan na hindi natin papaghintayin ang mga bata. I believe the statement of Sir Dominic should be emulated by other teachers, instructors na naa sa lowlands. Kay ang quality sa education sa Pilipinas, gikinahanglan yun tinuod na tong i-improve. No? Kay kung papatay-patay ta, papetiks-petiks ta, luoy kayo atong mga learners. Kaya nga, sir, may mga teacher na mga dahilan din, sir. Let's say, for an example, sir, 9 a.m. na talaga, sir, nagubaan ako. Wala ko yung problema dyan kasi na-scan man ta ka nga 9 a.m. But still, again, you really need to extend. So, until 5 ka magklase, yeah, until ma-accomplish natin yung time na nawala sa'yo. Yun talaga. Pero you cannot monitor, of course, anang Monday afternoon. Hindi na ako, mag-monitor ako, sir, until 12 noon. Pag alis na ako dyan, sir, it means to say, hindi ka na-scan, meaning absent ka. Sa 12. Yes, sir. 12 noon ako mag-aantay talaga Monday, sir. So doon ako nakaupo lang talaga doon sa karinderya. Yeah, tapos niyan, pagkatapos niyan, sir, magchat-chat ako sa group chat. May group chat mo. Sa mga teachers nga. Ito Salamat sa group chat sa Facebook. Ito yung naka-attendance ngayon. Kasi automatically, pag na-scan, nandoon na talaga, reflected na yung mga time. So, pag hindi kayo naka-reflect, hindi kayo nagpunta. Pero naay times nga na kay meeting, na kay session, na kay seminar, o sahay, masakit ka. Naay time na dili ka katambong sa Lunes o Biyernes ito sa pag-atang. May mga time talaga, sir, na ganyan. Kasi doon ako sa division namin, pero dinidelegate ko yung task sa mga school heads. Kasi marami akong school heads. Mayroon ka akong 32 school heads. Okay, pero ang pagbantay dito sa May scanner din, sir, QR. ay di gyud ay sila katakas. Hindi, sir, kay QR niya. Ako na po ang nai-control. Watch out for Sir Dominic. Babagi na ninyo daan kung panalitan 2 years after diri sa Langilan District mo balhin siya lain ha. Kay medyo lain siya batas. Pero, sir, sir. love you, sir. Yeah, thank you so much, sir. Pagdating ko dito, sir, iyak ako ng iyak. Kasi I am in the mountain already. Sa Talaingod, bakit ako napunta sa another mountain na naman? Iyak ako, sir. Saan ako magsisimula? Where should I start? Pero the time, parang seeing the faces of the school heads, seeing the faces of the teachers, seeing the faces of our learners, sabi ko, I will be here for 10 years. You promised. That. Yeah. Sabi ko talaga, I will be here for 10 years kasi I want nga ma-promote talaga ang Langilan na nandito talaga kami. That we exist. Wow. So, what activities, projects you want to establish while you are here? Actually, mayroon kami activities like Project Tunay. Yung kasi yun talaga ang mantra namin, no? Yung Project Tunay, yung ginagawa namin, yung baga, we are guiding the teachers, yung gina-guide namin yung mga teachers, no? Observing our classes. Yun ang ginagawa namin. Then, at that time also, we conducted our first gala, no? We're in a gown lahat, sir. Tanang Nagtuxedo, teachers? oo. Wow. Nagdoon kami sa Molave Hotel, no? That was the first time, no, of gala night. And at the same time, awards night for the most outstanding teachers in Langilan. Wow. Kasi, ano ba, ang rami yung ginagawa, pero hindi kayo na nare-recognize. Ano ba? Ito yung way ng district natin para makita talaga na may ginagawa kayo. Na-document natin yung ginagawa ninyo. I really appreciate you sa Thank you, sir. in fact the very fact that you
communicated sa ako, hats off na ko anto. That you value our presence, the value that we can share to the students. And then karon bisag wa pa ta nag-istorya at first no sa akong pakig susi-susi na I want to do a documentary about you checking on the road. Yes, sir. Kadaghan ako na. It can be emulated all over the country. Yeah, oo. Alam mo, sir, ang ilang beses na ako talaga namumu din, sir. You drive? Yeah. Motor or? Ang motor niya, usahay mag-pick up ko, pero most of the time motor kasi dili na makasulod ang sakyanan dito sa pero kadaghan na ko namumu din, sir, oy. But you as the district supervisor, you visit school after school. Yes, sir. So, dili kalimod sa imo ang mga teachers o mga school in charge because kabalo ka sa distance, kabalo ka sa areas. Oh, kabalo ko sa area. For example, nag-7 ka na naglabay diri sa ako. So therefore, 2 hours paingon sa imuha, late ka na. Yun yung mga distancer, yung makita ko talaga, 2 hours pala ang late na sa'yo. So paano natin yan? So mag-extend ka ha. Extend ka talaga kasi nandoon ka man sa... Tapos, yun, magbibideo call talaga ako. Na-extend ka ba? Diyos ko, Lord. Walay nasuko sa imo, teacher. Of course, mayroon. Naramang ginasari. Because you cannot please everyone. Pero sabi ko, what I am doing is not for myself, but for the learners. Yeah. Kaya sabi ko, okay lang man kasi kung ang libak makapatay, patay na ko. Pero the government needs people like you. Really. You can be an epitome of true service because actually dapat pang opisina ka na as district supervisor, di ba? But muatang ka. You submitted this as one of your best practices. Yes, sir. Imuha ning report sa region. So, how did they react about your Not in the region, strategies? but in the division. Kaya The division. sabi nga ng Assistant Schools Division Superintendent, give me a copy of the ano. Ko sabi, yes ma'am, walang problem. I will give you a copy kasi I want to be transparent naman kung anong oras yung mga teacher. Pero, kaya na i-consider din natin yung iba kasi yung mga nadautan, considering sa ato ang lugar, pero ma'am, nag-extend talaga yan sila. Kasi nag-monitor din ako. Tatawagan ko talaga sino yung mga nag-extend. Okay, how many months na did you practice this? September, October, November. Of this year? September, yeah. So, per assessment and observation, unsay resulta? Mas okay. Mas ganahan ko, sir, kasi nandoon na sila. Nandoon na sila. How about sa effect adto sa mga bata nga? We really have teachers Monday to Friday. Isa yan. Kasi, pag ang bata kasi walang teacher, dili yun na mato eskwelahan. Pag makita kasi nila nga na ang teacher, automatically, naagin na. Even katong linog, nag-prepare ang bata. Nga mo atong eskwelahan. Yes. Kasi even linog, sir, nga no class, walang klase, nagpunta talaga ako. Kasi gusto kong ma-check yung status ng eskwelahan. Okay. So, may mga nag-bag na mga bata para makahila ka magtanaw gali sa luya ni mga bataan niyo. Kailangan masubidahan jud mong maestra pero that time dili man jud pwede tayo pasubida sa. Pero ni adto jud ko, sir, kay gusto nako makita unsa ang status sa eskwelahan niya. Mga bata sa nagagmay kay nagkabibag-bag kuluya ano ni mga bataan ni oy. Ano? Mo na moingon ko, sir, nga okay lang sa akin na 10 years ako dito. Pero pwede ba na? Hindi talaga pwede. Pero sana, no? Kasi at first, ayoko dito eh. But did you ever dream to be assigned in the lowlands? Nag-request ako noon to be assigned in Yucurilia. Kung asa ka Kasi nag-start nagsugod. ako doon. Pero I believe on the wisdom of our regional director, Sir Alan Farnaso. Sabi niya, inilagay ka dyan kasi kailangan ka dyan. Precise. Kaya sabi ko nga, ilang buwan ako nag-isip, ay tama pala yung sabi ng RD namin. Wala pala akong karapatan magtampo.
So the meaning that you found in your assignment here has become deeper. Yes. Kasi no, grabe yung, para bang, I feel para bang effective ako dito. Which is tinuod mo po. Kaya sabi ko, grabe yung ko ba, sakit, para ngayon ko lang to sasabihin, sir, para bang sakit ng dibdib ko, yung nahiubos, wala ganun, no? Kasi nandito ako, bakit ako nilagay dito? Na naman, from mountain to another mountain. Pero, sabi ko naman, tama palang sabi ni RD, inilagay ka dyan kasi kinakailangan ka dyan. Amen. Kaya sabi ko, na-realize ko agad, sir, tama pala yung sabi ni RD. Wala akong karapatan magtampo. Pero who are the inspirations that you are looking up to kung anong ingon ani ka sa imuhang karakter and attitude sa pagka magtutudlo o sa pagka-supervisor? Karon sa pagka nako, sir, is sabi ko naman, I belong to IP community. So, I belong to Mandaya tribe. So, kanang mga bata nga gusto na ko ma-change ang kinabuhi. But of course, you cannot change that. Pero, nakay tinguha. Yes. Nga mahatag sa ilaha ang inspirasyon sa pagpaningkamot. Nga dili lang ta diri taman. Yes. Unsa man nagigikanan nimo, sir? Mandaya. Pero how did you start of becoming like who you are now? Ay, actually, sir, grabe yun, sir, no? Kana bang hindi ka maka-eskwela kung hindi ka magbaligya og gulay. Yung mga inato ba? Kasi farmer man yung inanay mo, ha? Kinabuhi. Yes. Parang hindi ko pwede mo, parang naka-eskwela ko because sa pagpaningkamot. Kaya kung di ka maningkamo, Wala. Kaya even at that time, I could still remember nga from Tagum to Asuncion, ginabaktas ako na. ha? Yeah. Kasi na mga exam nga kailangan ako atuan niya. Wala, I cannot provide money no nga kanang sa man ako niya. You may college ni. Yes, sir. Mubaktas ka Yes, sir. from- Oo, kanang time na jud kaayo nga niabot na jud mi sa time nga wala jud mi makaon. Niya akong mama kay wala man gyud. Di man po kung pwede nga muundang. Gigo sayang ani oy. Oh my God. Ay time ana jud, sir. Niya makahinumdum jud ko ana, sir, kanang makahilak lang jud kuno kanang maistorya sa ako ang mga silingan karon kay kag-witness man gyud among silingan, sir, ba kag unsa nako sa unag yun. Oo. So kana sa una nga kanang wala gyud mi wala gyud. So mo na nagpa-drive sa imo, sir, Yes. para while you are now in the status that you have now, nga supervisor ka, kinahanglan magmatinud-anon jud sa pagpanarbaho. Yes, sir. Kana jud ang pinaka-importante kasi hindi lahat binibigyan ng chance. So walay nausik nga salapi ang gobyerno sa usa ka Dominic Dizon. Anak po jud siguro, sir, kay maningkamot man po jud ko. Unsa pa ning kamot uban nga imong ginahimo? Daghantag mga makeshift classrooms lang. Pero kinahanglan gyud na sila mahimong concrete kay sa Tinuod yun na, classroom. sir. Actually, sir, daghan na ka ay may giduulan. Wala jud ko ning surrender nga moduol ani. No, ato ko kang nag-letter ko. No, even I even write a letter to BP Sara. Ganyan, sir, ba? Really? What did you Oo. write about? Parang sir ba, requesting classrooms. Kasi majority sa amin dito, sir, is makeshift. Paki-describe ang makeshift ninyo. Kahoy. Kahoy, unsa man Kahoy siya, sir, nga gimong classroom. Mga kahoy, okay good ang pag-build, okay good ang building, pero naga-aim po jud mi nga mahimong simento. Bisag katunga lang. Naa may katunga gyud, sir, naa na gyud siya, pero unlike sa kuan jud ba nga naa gyud sa uban sa patag ba nga mga simento na gitanan. Nakita nimo sa Mangkay, sir, integrated school siya pero makeshift. Lagi, no? Manabang ako anang gina-dream, no, nga I know wala man nagkulang pud ang DepEd sa amo. Yeah. Wala gyud nagkulang ang DepEd sa amo og suporta diri sa amo. Ang gali ni, sir, no, kanang wala pa gyud minabutang sa GAA supposedly, pero naa gyud mi gibutangan gyud mi teacher diri. Wow. Mo na nga nalipay ra pud jud ko sa amo ang
regional director, sa amo ang SDS, sa amo ang ASDS nga kung ato mayon ko nga kulang jud mig teacher, tabangan jud mi sir. Kay kanang for example kanang naay mga eskwelahan nga naay tagduha lang nga mayon ko nga ma'am di jud ni pwede nga iano sila, di jud ni pwede nga iipon sila ang duha ra ka buok nga maestra. Nga iipon nimo ang 1 2 3 4 5 6. Oh, dungagan siguro na to ni ma'am. Kana sir, muhatag pud jud ang DepEd. Mao lang pud jud na ako ang makuan sa DepEd nga bag-o pa manggod mi sir nga district. Lagi. Mo nang Pila pa katuig ang district? 2019, no? 2019. So dili jud mi ka demand automatically nga mauni dili pa, it is because bag-o pa gyud. So this district was detached from what district? Kapalong East District. Covering... Maniki. dito. So duha na ka-district ang Kapalong. Oh, tulo na sir. Tulo. Kapalong East, Kapalong West, at saka Langilan. Ito lang yung municipality na tatlo ang district. Kay ginahang na mahatagag attention ng atong indigenous peoples. So thankful ta sa DepEd for thinking of creating another Yes district. sir, oo. Kasi ano ilang ito sir, isang barangay lang ito. Gani kay alangan ang gupitan is 1/3 of the entire Kapalong. Yes, tinuod jud sir mo nang dako jud kaayos siya. All right, sir. Of course, we can't talk up to 2 hours, no? We really have to cut this. Last question, sir. Where do you see the direction of this first district schools press conference? I am aiming, no? Nakita nako nga magmalampuson yun mi. Not because we are the champion no, of that division district division schools press conference, but nakita nako nga mas makita nako ang experience sa bata, ang experience ang makapadaog sa amo. Malipay nako ana. Sir, with that, congratulations and thank you very much for this awesome hour that we have with you. God bless you, sir. Sana po ay napagkuhanan ninyo ng inspirasyon at sana'y nakapagpatibay sa inyong determinasyon ang kwentong aming inilahad sa inyo. Ang mga positibong kwento na inihatid sa atin ni Sir Dominic Mayaki Dizon, ang District Supervisor ng Langilan District ng Department of Education dyan po sa Division of Davao del Norte. Sana po ay mapagkuhanan din ito ng leksyon ng sino man dyan na nag-leader, no? Sa Bisaya pa nagdumala og usa ka eskwelahan, nagdumala og usa ka organisasyon nga bisan og dunay mga imposible o kana bang dili kaayo gyud ma-achieve nga butang, pero tungod kumpleto ang atong inspirasyon, ang atong determinasyon, lig-on, mabuhat og mapahitabo gayod ang gusto nato nga usa ka butang nga dili lang base sa gusto nato, kundi gigusto natong buhaton gumikan kay daghang mga bata ang makatilaw sa dakong benepisyo kung kini pagabuhaton sa usa ka pangulo, sa usa ka eskwelahan o dili bakaha sa usa ka distrito sa Department of Education. Busa kanimo Sir Dominic, saludo kami sa imuhang determinasyon. Saludo kami sa imong inspirasyon para sa atong mga batang Langilan Manobo sa Kapalong, Davao del Norte. Mga IDOQers, mga higala, nga wala pa nakapag-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe sa ating YouTube channel, IDOQ by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. Huwag nyo rin makalimutan na magpadala ng mensahe. If you have comments, isend po yan sa ating messenger o di kaya sa ating email address na naka-flash sa inyong screen. Paki-like din po at paki-share sa ating Facebook page. Pangalan po niyan, IDOQ by John Paul Siniel. Huwag niyo pong kalimutan na sa susunod na Sabado dito pa rin tayo magkita-kita bawat alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga dito sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel na inyo din pong mapapakinggan sa Radyo 97.3 Radyo Amigo. Sa Ginoo ang himaya ug dungo.
To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.